Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Miss Sunako at ako po ang inyong makakasama sa kwentong ito. Naway magustuhan niyo ang kwentong handog namin sa araw na ito. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Mitch at Ramon. Parehong umiiyak ang kambal na sina Ann at Anya dahil pinalo na naman ang mga ito ng inang si Lian dahil lang sinatagalan silang maglinis. Kaya noong umalis ng bahay si Lian, pumunta silang dalawa sa plaza para makalimot sa sakit ng pananakit ng ina. Uy, cotton candy! Bumili tayo, Anya! Excited na saad ni Ann at kaagad na nagpunas ng luha. Tila nakalimutan nito na umiiyak nga pala siya. Excited silang tumakbo sa may cotton candy upang bumili. Ate, 2 cotton candy nga po. Nakita nila ang magandang tindera ng cotton candy. Pareho silang na starstruck. Yun lang ba? Tanong ng tindera na malawak ang ngiti sa kanila. Opo. Oh, 20 lahat. Sambit pa niya. Inilabas naman ng dalawa ang pera nila. Pero nagulat sila nang makitang 15 pesos lang pala yun. Akala nila 20 pesos ang dala nila. Naku, kulang tayo ng 5 piso. Ay, ganun ba? Sige, isa na lang kunin natin. Hatiin na lang natin. Anong meron? Isa na lang po pala yung bibilihin namin. Ha? Bakit naman? Di ba 2 kayo? Ayaw mo na ba? Tanong ng tindera kay Anya. Umiling naman si Anya at pinakita ang 15 pesos na pera. O ito, kumuha kayo ng 2. Huwag na ninyong alalahanin pa yung 5 piso. Talaga po? Oo naman, ang cute-cute nyo kasi na kambal. Kambal ba kayo? Opo. Alam nyo, naaalala ko sa inyo yung kambal ko rin. Kasing edad nyo. Ang cute nyo ngang tingnan pareho. May kambal din po ba kayo? Katulad din po namin? Pwede po ba namin maging friends? Ay, nasa langit na sila eh. Oo, teka, gumagabi na. Bakit hindi pa kayo umuuwi? Ganun po ba? Huwag po kayong mag-alala. Paniguradong binabantayan nila kayo dito. Uuwi na po kami. Salamat po dito ha. Walang anuman. Mag-iingat kayo Pero bago pa man makaalis ng tuluyan ang mga bata, biglang narinig nila ang boses ng ina na si Lian. Anya! Ann! Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag kayong lumabas ng bahay? Kitang-kita sa muka ng mga bata ang takot nang makita ang ina. Mami, pauwi na rin naman po kami. Bigla ay nilapitan sila ni Lian saka pinagkukurot ang kanilang mga tenga. Kulang na lang sampalin niya ang mga bata sa harap ng maraming tao. Sa susunod, wag ninyong pinapainit yung ulo ko, kambal ha! Sa oras na mahuli ko kayo ulit na lumabas nang walang paalam sa akin, hindi lang yan yung aabutin nyo sa akin. Maliwanag! Aktong muli niyang papaluin ang mga bata pero hindi na nakapagpigil pa ang tendera ng cotton candy na makisawsaw dahil talagang nasasaktan na ang mga ito. Ma'am, hindi naman po siguro tamang paluin niyo ang mga bata at sa harapan pa ng maraming tao. Kararating lang naman po nila, saka uuwi rin naman po sila eh. Sambit niya saka agad siyang niyakap ng kambal. Nanlalamig ang kamay ng dalawa. Aba? Sino ka ba? At bakit ka nakikisawsaw sa usaping pamilya? Gusto mo bang ipagtatapon ko tong paninda mo? Ma'am, hindi niyo ho pwedeng gawin yan dahil baka masampahan kayo ng kaso. Saka wala naman pong ginagawang masama ang mga bata para pagalitan ninyo ng husto. Lumapit pa si Lian sa tindera. Magkalapit ang mga muka. Napilitang umatras ang tindera ng cotton candy. Nanlilisik ang mga mata ni Lian na para bang mangangagat ito anytime. Ikaw babae ka.
Kung ayaw mong mawalan ka ng trabaho, huwag kang nakikialam sa amin dito. Itinulak pa ni Lian ang tendera dahilan para mapaupo ito sa sahig. Napalingon naman ang tendera sa mga tao. Ang dami nang nakatingin sa kanya. Baka pinagtatawanan na siya ng mga ito. Lian! Narinig nila ang pagtawag ng boses lalaki. Oh, nandito pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap ah. Bakit kayo wala sa bahay? Ipinasyal mo ba ang mga bata? Dali-dali ay lumapit si Lian sa kambal. Biglang nag-ibang anyo. Bumait. Hinihimas pa ang mga buhok ng mga ito na para bang hindi niya ito pinagalitan kanina lamang. Oo. Kita mo naman. Nag-enjoy nga sila sa cotton candy oh. Saka pauwi na rin naman kami ngayon. Napansin ng tendera ng cotton candy na kanina pa tingin ng tingin ang kambal sa kanya na para bang humihingi sila ng tulong. Pero ano naman ang maitutulong niya? Tama si Lian, baka mawalan pa siya ng trabaho. Saka mukhang walang kaalam-alam ang asawa nito sa masamang ugali ni Lian. Naisip ng tenderang mamaya na lang sabihin sa lalaki ang nakita niyang ugali ng asawa nito kanina. Hindi man lang napansin kanina ni Ramon ang pagtulak ni Lian sa tendera. Magaling talagang manloko si Lian. Han, ipapasyal ko muna ang mga bata doon ah. Gusto mo bang sumama? Pero mas mabuti siguro kung hintayin mo na lang kami rito. Nag-alala ang tendera sa narinig. Kitang-kita niya sa mga mata ng mga bata na ayaw sumama ng mga ito sa ina. Talagang kailangan niya nang sabihin ito sa lalaki. Ganun ba? O sige. Magpapahinga na lang ako. Happy girls trip. Nang makaalis na ang asawa nito, dahan-dahang lumapit ang tendera sa lalaki. Di na siya makatiis. Excuse me. Si Ramon naman ay dahan-dahang lumingon. Hindi nila lubos inakala na parang tumigil ang kanilang mga mundo nang makita ang isa't isa. Parang nanuyo ang kanilang lalamunan at wala ni isa ang may ganang makapagsalita. Mitch, tawag ni Ramon sa tendera pero hindi makasagot ang dalaga. Parang nakalimutan niya ang sasabihin dahil muli niyang nakita si Ramon na numbalik ang galit sa puso niya. Hinding-hindi niya mapapatawad si Ramon. Hanggang ngayon, sinisisi pa rin niya ito kung bakit nawala ang kambal niya. Hindi na nagawa pang magsalita ni Mitch at kaagad na lamang bumalik sa loob ng mga paninda. Nawala na sa utak ang gustong sabihin. Narealize niya na nanginginig na rin pala ang kanyang kamay. Halo-halo ang emosyon. Gusto niyang sampalin si Ramon, pagmumurahin. Pero anong magagawa nun? Tapos na ang lahat at iyon ang dahilan kung bakit hinding-hindi niya ito mapapatawad. Mabuti na lamang dahil dumagsa na ang mga batang gustong mamili ng cotton candy kaya't na-distract na si Mitch. Hindi na rin siya nilapitan pa ni Ramon. Galit sila sa isa't isa at walang gustong mag-adjust para makapag-ayos sila. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Mitch. Huwag! Sinasampal niya ang sarili habang iniisip ang nangyari kanina. Naiisip niyang baka nakakarma na si Ramon dahil sa mga ginawa nito noon kaya't nakahanap naman ng bruhang asawa. Pero mali ang mandamay ng mga inosenteng bata. Isa pa, napakagaan ng loob niya sa mga ito. Napaka-unfair lamang para kay Mitch na siya na nga itong nawalan ng anak, si Ramon pa ang nagkaroon ng magandang buhay habang sinira nito noon ang buhay niya. Parang siya pa ang nakarma kahit wala naman siyang ginawang masama. Kinabukasan, dahil first day of school at malapit lang sa plaza ang school, madalas natambayan ng mga estudyante ang cotton candy ni Mitch. At hindi katagalan ay nakita na naman niya ang kambal. Hi po ate, pabili nga po ulit kami ng cotton candy.
tuwing nakikita ni Mitch ang kambal, nakakalimutan niya ang galit sa ama ng mga ito. Muli ay nag-guilty siya dahil sa kasamaan ng ina ng kambal. O ito, hinanda ko ang pinaka-espesyal na cotton candy para sa inyo. Wow, ang ganda naman po! Ang sarap! Oo naman, special ang flavor niyan eh. Talagang ginawa ko yan para sa inyo. Tumakbo ang kambal sa kaniyakap siya. Ang gaan ng pakiramdam niya, parang gusto na nga niyang itakas ang dalawang ito sa bruhan nilang ina. Thank you po, ate! Thank you po, ate! Walang anuman yun, kambal. Oh, teka, hindi ko pa nakukuha ang mga pangalan niyo ah. Ako po si Anya. Ito po si Ann. Mahirap po kaming makilala dahil magkapareho po kami ng muka. Pero may pagkakaiba po kami. Meron pong nunal ako dito sa tenga. Si Ann naman po ay wala. Natigilan si Mitch nang ipakita ni Anya ang nunal sa tenga. Naalala niya noong isilang ang kanyang kambal. Meron ding ganitong nunal na maliit sa tenga. Napaka-coincidence na kapareha rito kay Anya. Ngumiti lang naman si Mitch sa kahinaplos ang mukha ng bata. Sana po, kayo na lang po ang mommy namin. Ha? Paano naman ninyo nasasabi yan? Ayaw nyo ba sa mami nyo? Kaagad na umiling ang mga bata. Di po, masama po yung ugali niya. Pero kayo po, ang bait niyo po sa amin. Kayo po, bago lang po namin kayong nakilala. Pero ang bait-bait niyo po sa amin. Pero mabait naman ba ang papa nyo? Mabait naman po si Daddy. Pero di niya po kami pinagtatanggol kay Mama. Si Mami po kasi mainitin yung ulo. Palagi po kaming pinapalo. Niyakap ni Mitch ang mga bata nang makitang nagsisimula ng mag-teary eyes ang kanilang mga mata. Aksidente niyang napansin ang mga pasa sa katawan ng mga bata dahil aksidenteng naibaba ni Ann ang uniform. Ano to, Ann? Bakit meron kang pasa? Si Mami po kasi pinalo po kami ng hanger. Sinubukang hawakan ni Mitch ang pasa pero hindi pa man dumadampi ang kamay niya, naawat na ni Ann ang braso. Huwag po, masakit. Naku Ann, sorry. Kailangan nating magamot yan. Halika, lagyan natin ng yelo. Aktong ipinapasok na ni Mitch ang mga bata sa loob ng shop pero saktong dumating naman si Ramon. Blanco ang ekspresyon ng mukha nito. Mitch, Natigilan si Mitch at humarap kay Ramon. Kahit pa nakita ng mga bata ang ama, nanatili pa rin ang dalawa sa tabi ni Mitch. Anya, umuwi na tayo. Ann, alam ba ng papa niyo ang tungkol sa mga pasa niyo? Umiling si Ann, parang natatakot ding magsabi ng totoo. Anong pasa? May mga pasa si Ann sa katawan. Bakit hindi mo man lang tinitingnan? Sinasabi mo bang masama akong magulang? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Anya, halina kayo. Umuwi na tayo. Maglakad pa ako. Kaagad namang tumakbo ang mga bata sa ama. Natatakot na baka ito ay magalit. Malalim ang pasa ni Ann. Kailangang malagyan ng yelo. Kung hindi mo yun gagawin, ako na ang gagawa. Kawawa naman yung bata. Huwag mo akong turuan, Mitch. Sa ating dalawa, ako ang magulang. Nanikip ang dibdib ni Mitch dahil sa narinig. Namuo ang galit, bumalik ang nakaraan. Pero hindi ka umaas ng totoong magulang sa kanila. Hindi mo man lang alam yung totoong ugali ng asawa mo. At talagang sisiraan mo pa yung asawa ko, ha? Bakit? Wala na bang ibang nagkagusto sa'yo? Kaya wala kang asawa ngayon. Palibhasa, sino ba namang papatol sa isang pabayang ina? Hindi nakapagpigil si Mitch at sinugod si Ramon.
Akmang sasampalin na ito pero nang ma-realize niyang nakatingin ang kambal, nagtimpi na lamang siya. Hindi lang ako ang may kasalanan noon, Ramon. Enough of this talk, Mitch. Ayoko nang makita kang kasama ulit yung mga anak ko. Hindi na sumagot si Mitch. Pinanood na lamang ang paglayo ni Ramon kasama ng kambal na nagwe-wave pa sa kanya. Tahimik na pumatak ang kanyang mga luha. Gustong-gusto niyang saktan si Ramon pero naroon ang kambal at maraming tao. Hindi niya kasalanan ang nangyari noon at kahit hindi niya kasalanan, sinisisi pa rin niya ang sarili. Hanggang ngayon pinapatay siya ng guilt at yun din ang dahilan kung bakit ayaw niyang muling magmahal at magkaanak dahil natatakot siyang maulit ang nangyari. 6 na taon na ang nakakalipas simula nang mamatay ang anak niyang kambal. Hanggang ngayon ay parang fresh na fresh pa rin ang pangyayari kay Mitch. Dinidistract na lamang niya ang sarili para makalimot. Pero muli na naman niyang nakita si Ramon, kaya't mas lalong bumabalik ang guilt at galit niya sa sarili at kay Ramon. Kinabukasan, katulad ng dating gawin ni Mitch, pumarada na naman siya sa plaza. Ito ang kabuhayan niya para tulungan na lamang ang mga magulang sa probinsya dahil may mga kapatid pa siyang pinapaaral. Pagsapit ng pananghalian ulit, dumating na naman ang kambal. Hi po ate! Hi po ate! Masayang sambit ng kambal, excited na muling makita si Mitch. Oh, kambal, nandito na naman kayo. Gusto niyo ba ulit ng cotton candy? Hindi po. Gusto ka lang po naming makita. Naku, magagalit na naman yung papa niyo pag nakita niya kayo rito. Gusto niyo bang maupo muna kayo dito sa may bench? Doon na lang ninyo hintayin yung papa niyo. Hindi po. Kayo po ang gusto namin eh. Ay, alam ko na. Tutulungan na lang po namin kayong magbenta. Naku, gustuhin ko man pero hindi kasi pwede. Kailangan nating sundin ang papa niyo kasi magalit na naman yun. Sige kayo. Ikaw lang naman po ang kaibigan namin eh. Saka, aalis din po kami kaagad pag dumating na si Daddy. Sige na po, please. Gusto lang po namin ikaw tulungan. Wala po kasi kaming kalaro sa bahay. Hindi naman matiis ni Mitch ang mga bata, kaya't pumayag na lang din siya sa gusto ng mga ito. Nag-e-enjoy din naman siya. Pakiramdam niya, kasama niya ngayon ang mga namayapan niyang anak. Sobrang gaan sa pakiramdam, parang ayaw na niyang pauwiin ang dalawa. Dahil sa tuwa nilang tatlo, ay hindi nila namalayang dumating na pala si Ramon. Galit ang ekspresyon sa mukha nito. Anya, pumunta kayo rito. Pagalit niyang sigaw sa mga bata, dahilan para matakot ang dalawa at magtago sa likod ni Mitch. Walang nagawa si Mitch kundi ang protektahan ang mga bata laban sa ama. Papasukin ko kayo dyan kapag hindi pa kayo lumabas. Hindi kita papayagang pumasok dito, Ramon. Tinatakot mo pa ang mga bata. Wala naman silang ginagawang masama. Wala silang ginagawang masama, pero malapit mo na silang maimpluwensyahan sa kasamaan mo, Mitch. Anya, halika kayo. Hindi, gusto po namin kay ate. Hindi makapaniwala si Ramon sa narinig. Napahilamos ito sa mukha. Hindi mo lang ba nakikitang natatakot na sa'yo ang mga bata? Hindi mo ba nakikitang natatakot sila sa asawa mo? Sinasaktan sila ng asawa mo. Kaya sila sinasaktan kasi matigas yung ulo nila. At mas lalo mong ini-spoil. Kita mo, ayaw pa nila akong sundin. Anya! Bigla, umiyak na si Anya dahil sa takot. Napaluhod si Mitch at niyakap ang bata. Tila natauhan naman si Ramon sa nakita. Nadadamay ang mga bata dahil sa galit nito kay Mitch. It's okay. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Ayoko niyo pong umuwi.
Oo nga po. Bukas po kasi weekends na naman. Di po namin kayo makakasama. Napalingon si Mitch kay Ramon na parang humihingi na rin ng permission na magstay muna sa kanya ang mga bata. O sige. 1 hour lang ah. Hihintayin ko kayo rito. Pag alas 6 na, uuwi na tayo. Napatalon sa tuwa ang kambal. Si Mitch ay ngumiti sa mga bata. Sunod na lumingon kay Ramon. Pero umalis na roon si Ramon. Itinuloy ng kambal ang kunwaring pagtulong sa paninda ni Mitch. Kahit laro-laro lang ang sa kanila. Ang hindi alam ni Mitch, nakatanaw pala si Ramon mula sa malayo. Pinagmamasdan ang mga anak na masayang nakikipaglaro kay Mitch. Kahit galit ito kay Mitch, ay hindi nito maitatangging gumaan ang kanyang kalooban dahil nakita niyang masaya ang kaniyang mga anak. Oh, alas 6 na. Kailangan niyo nang umuwi. Malungkot naman ang mga batang lumingon kay Mitch. Hindi ka na po namin makikita, ate. Ano ka ba naman? Makikita niyo pa naman ako, no? Di naman ako mawawala rito. Daddy! Tumakbo si Anya sa ama na nasa likod na pala. An, umuwi na tayo. Daddy? Oo na. You can play with Ate Mitch next week. Kaya behave na kayo ah. Huwag nang matigas ang ulo. Kung di, ay talagang hindi nyo na makikita pa si Ate Mitch nyo. Tumalon ang kambal sa tuwa. Pero mas natawa si Mitch. Ang buong akala rin niya ay ipagkakait na ni Ramon ang kambal sa kanya. Gusto man niyang pasalamatan si Ramon pero mas nananaig ang galit sa puso niya. Bye po, Ate Mitch. Magkita po ulit tayo next week. Ate, dala ka po ulit ng masarap na cotton candy, ah. Oo naman, para sa inyo. Yumakap pa ang kambal kay Mitch bago tuluyang umalis ang mga ito sa harapan niya. Nagtama ang paningin nila ni Ramon at kaagad silang lumihis ng tingin sa isa't isa. Siya ay bumalik na sa trabaho habang si Ramon naman umalis na rin na wala silang sinasabi sa isa't isa. Pagsapit ng next week, excited rin pala si Mitch na mamarada sa plaza para makita ang kambal. Inaamin niyang na-miss niya ang dalawa sa loob ng 3 araw na hindi niya nakikita ang mga ito. Ate! Ate! Oh, kambal! Niyakap ni Mitch ang dalawa. Tuwang-tuwa. Pero nagulat na naman siya nang makitang may pasa si Anya sa braso. Napabuntong hininga siya sa kasinimulang gamutin ang sugat ng bata. Nakakapanlumo. Kailan ba matatapos ang paghihirap ng mga batang ito laban mismo sa kanilang ina? Ito ba ang ibig sabihin ni Ramon na disiplina? Ayos lang po yan, ate. Di po kasi ako nakapaghugas ng pinggan eh. Kasalanan ko naman po. Pero hindi dapat kayo sinasaktan ng malala. Pwede naman kayong disiplinahin sa ibang paraan eh. Ay. Bumuntong hininga si Mitch matapos ayusin ang sugat ng bata. Saka binigay sa kanila ang cotton candy na paborito nila. Lumipas ang 2 linggo na ganito ang setup. Nasasanay na rin si Ramon na sunduin ang mga bata ng alas 6 ng gabi dahil safe naman ang mga ito kay Mitch. Alam na rin nito kung saan pupuntahan ang mga anak. Daddy, gusto ko po i-invite si ate sa bahay sa birthday ni Ann. Gusto po namin doon maraming cotton candy. Gusto po namin kasama si Ate Mitch. Natulala si Ramon. Oo nga pala, malapit na ang birthday ng dalawa. Sige na po, Daddy, please. Promise po magiging behave na po kami ulit ni Anya. Susundin po namin lahat ng utos ni Mami. Saka po kayo. Kagandahan na rin po namin yung grades namin. Sige na po, Daddy, please. Napabuntong hininga si Ramon.
You know, I will never want you in my house. Pero alang-alang sa mga bata, may free time ka ba sa Sabado? Ayoko rin naman sa'yo, Ramon. Pero para sa kanila, gagawin ko. Pineke ni Mitch ang ngiti para hindi matakot ang mga bata. Walang nagawa si Ramon. Sige, pero ipangako nyo na magiging good girl kayo. Huwag pa initin yung ulo ni Mommy. Yay! Yay! Yes! Yes, Daddy! We love you, Daddy! Kitang-kita ang tuwa sa mga mata ni Ramon dahil sa pagiging sweet bigla ng mga anak nito. Ate, turuan niyo po kami kung paano gumawa ng cotton candy. Mas masaya po kasi kapag kami ang namimigay ng cotton candy sa mga bata. Oo naman, tuturuan ko kayo. Pero hindi na muna ngayon Kailangan nyo muna kasing umuwi na. Kasi paggabi na tignan nyo. Sige po, uuwi na po kami. Pero dapat pumunta ka po sa birthday namin Susunduin ka po namin ni Daddy. Diba, Daddy? Natigilan si Ramon dahil sa bigla ang tanong ni Ann. Niwala man lang sa plano nitong susunduin si Mitch. Pero dahil ayaw nitong mabad trip na naman ang mga bata, umoo na lamang ito. Oo naman. Susunduin ko ang ate Mitch nyo. Yay! Thank you, Daddy! Muling nagtatalon ang kambal. Nang matapos sila, umuwi na rin ang mga ito. Mabilis na tumakbo ang oras. Dumating na nga ang araw ng kaarawan ng kambal. Hapon ang simula ng party, kaya 12:00 pa lamang nasa plaza na si Mitch para abangan ang susundo sa kanya. Naiinip na siya, 2 oras na siyang naroon. Baka kinalimutan na siya ng mga ito. Dahil sa inip ay kinuha niya ang bag at aktong aalis na pero bigla niyang narinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Mitch, Napalingon si Mitch at nakita si Ramon. Ang haircut nito ay tila ibinabalik siya sa nakaraan dahil ganitong-ganito ang haircut nito noong nagsasama pa sila. Kaagad siyang lumihis ng tingin, nagkunwaring may hinahanap sa bag. tara na. Hinahanap ka na ng mga bata. Hindi sumagot si Mitch, basta na lamang siyang sumunod kay Ramon hanggang sa kotse nito. Nakita niya ang kotse nitong Mustang. Dati ay pangarap lamang nitong magkaroon ng sports car. Ngayon, meron na pala. Hindi man lang siya pinagbuksan ni Ramon ng pintuan ng kotse. Hindi na rin siya umupo sa front seat. Dumiretso siya sa likod. Habang nasa biyahe sila, walang kibo ang isa't isa na para bang diring-diri sila sa isa't isa. Habang on the way, ay naalala ni Mitch ang gift niya sa kambal. Hindi pa pala niya na ilalagay sa gift wrapper, kaya sa sasakyan na lang niya ginawa. Bigla ay nagpreno si Ramon dahilan para masubsob siya. Ano ba? Traffic. Lumingon siya at nakitang traffic nga pala talaga. Wala siyang nagawa kundi ang maupo na lang ng maayos. Hindi sila mahilig sa mga fluffy stuffs. Biglang sambit ni Ramon nang makita nito sa side mirror ang mga nakabalot na regalo ni Mitch para sa kambal. Paano ka naman nakakasigurado? Dahil anak ko sila. Kung ganon, hindi mo pa pala lubos na kilala ang mga anak mo. What do you mean? Anak ko sila. Alam kong totoo at hindi. Pagalit niyang sambit, para bang anytime sasabog na ito. Sinubukan mo na bang bigyan ng kambal ng gantong laruan? Natigilan si Ramon, saka nag-focus na lamang sa daan. Malalim na ang iniisip ngayon. Pagkatapos nito, sana layuan mo na ang mga anak ko. Gusto ko pero napamahal na rin sa akin ang mga bata. They are my children. Ayokong lumalapit sila sa'yo. Kung dahil to sa nangyari sa mga anak ko, huwag kang mag-alala. Alam ko sa sarili ko na hindi ako babayang ina. Ikaw nga na magulang, hindi alam kung anong nangyayari sa loob ng pamamahay niyo .
Mitch, ano bang gusto mong sabihin? Na ako ang pabayang magulang sa ating dalawa? Bakit? Hindi ba? Kada punta ng mga bata sa akin, may bago silang pasa. Takot na takot silang umuwi. Pero ikaw wala ka man lang ginagawang paraan. Sinabi ko na sa'yo, nadidisgrasya sila sa bahay, kaya sila nagkakapasa. Iniisip mo bang sinasaktan ng asawa ko ang mga anak namin? Bumuntong hininga na lamang si Mitch. Talagang nalason na ang utak ni Ramon. Ayaw na niyang makipagtalo pa rito. Dumating sila sa mansyon ni Ramon. Napakalaki. Naalala ni Mitch ang mga ipinangako nito noon sa kanya. Katulad ng ganito kalaking bahay, magandang sasakyan at masayang pamilya. Tinapik ni Mitch ang sarili upang pilit kalimutan ang lahat ng iyon. Nadistract na rin siya nang makita ang kambal na agad siyang sinalubong. Ate Mitch! Ate Mitch! Nagtatalon-talon ang dalawang batang sinalubong si Mitch. Naupo si Mitch upang pantayan ang laki ng mga bata. Sa kaniyakap sila ng mahigpit. Happy birthday, kambal! Nang tumingin si Mitch ay nakita niya ang bruhang ina ng kambal. Nakakross ang mga kamay at ang sama ng tingin sa kanya. Pero biglang umamo ang mukha nito nang makita si Ramon. Hinalikan ito ni Ramon sa pisngi. Kaagad siyang lumayo ng tingin. Kahit papaano, masakit din palang makita. Mitch, right? Naroon ang cotton candy section kung saan ka gagawa ng cotton candies. Turo ni Lian kay Mitch sa garden na may nakahanda ng gamit para sa paggawa ng cotton candy. Kahit nakakainsulto, ngumiti pa rin siya, basta para sa kambal. Salamat. Ngumisi lamang si Lian, saka siya iniwan kasama ng kambal. Ibinigay naman niya ang gift sa dalawa at napatalon pa ang dalawa sa tuwa. Mahilig talaga sila sa mga fluffy toys, dahilan kaya gustong-gusto rin nila ng cotton candy. Na-shift ang atensyon ng mga bata nang dumating ang mga bisita nilang mga bata rin. Dumiretso si Mitch sa paggawaan niya ng cotton candy at nagsimula na ngang gumawa ng cotton candy. Basta't makita lamang niyang masaya ang kambal, ayos na rin yun. Pawis na pawis si Mitch. Wala man lang kasing electric fan ang kinalalagyan ng pwesto niya. Napaka-random pala dahil kung walang mga batang gustong kumain ng cotton candy, hindi mo malalamang may pwesto roon. Ate, tulungan ka na po namin. Sabi niyo po, tuturuan niyo po kami, di ba? Oo naman. Halika, dito kayo. Sambit niya at sinimulan na ngang turuan ang mga bata kung paano ang ginagawa niya. Tuloy ay sa kanya napunta ang atensyon dahil halos lahat ng mga batang bisita nakapalibot sa kanila para tingnan ang ginagawa nila. Natutuwa si Mitch dahil nagugustuhan ng mga bata ang gawa nilang cotton candy. Pagtingin ni Mitch sa harapan, munti ka na siyang mapatalon nang makita si Lian na direktang nakatingin sa kanya. Kung makatingin ito ay para siya nitong tinatagtad ng buhay. Napaka-bitter. Hindi na lang matuwa dahil masaya ang mga anak nito. Matapos ang cotton candy session, naglaro na ang mga bata. Bigla ay lumapit si Rhea, yung ate ni Ramon. Oh my G! Michiko! Sigaw ni Rhea dahil sa excitement nang makita niya si Mitch. Maging si Mitch ay napatalon din. Kaagad silang naglapit at niyakap ang isa't isa. Close na close sila dati. Oh, I miss you. Napaka-random namang nandito ka. Mabuti pumunta ka. Mahabang kwento, Rhea. Ang mga bata ang nag-invite sa akin dito para gumawa ng cotton candy. Mahilig sa cotton candy yung mga pamangkin mo. Ngumiti si Rhea pero napalitan din ng lungkot. Simula nang mangyari ang lahat, ay wala sa Pilipinas si Rhea. Nasa ibang bansa ito. Ayos ka na ba, Mitch? Ever since ngayon lang tayo nagkita talaga. Nagpigil si Mitch ng emosyon. Of course, hindi siya okay. Lalo pa at nakita niya si Rhea,
dahilan upang manumbalik sa kanya ang nakaraan. Oo naman, ayos lang ako. Naku, Mitch, pawis na pawis ka. Doon ka muna sa loob, dara. Dito na ako, Rhea. Baka may gusto pa ng cotton candy. O sige, teka nga at dadalhan na lang kita ng food. Huwag ka nang umangal, ha? O sige. Natawa na lamang sila. Bigla ay may lumapit sa kanilang lalaki. Huminto pa muna si Rhea upang ipakilala ito. Oh, Andrew! Kanina pa kita hinahanap ah. Oh, hi. Lumingon si Andrew kay Mitch. Parang natigilan pa. Ngumiti lamang si Mitch. Oh, since nandito na kayong dalawa. Andrew, ito si Mitch. Close friend ko siya. And Mitch, Andrew, pinsan namin ni Ramon. Oh, I see. Ikaw pala si Mitch. Nice to meet you. Nakipag-handshake si Andrew kay Mitch. Si Rhea ay kaagad nang umalis. Si Andrew ay nanatili, parang gusto pa munang makipagtsikahan sa kanya. I didn't expect na makikita ka namin dito. Panimula ni Andrew, awkward namang ngumiti si Mitch. Mahabang story. Saka wala namang kaso sa akin, basta nandito ako. Nandito ako para sa kambal. That's right. Siguro nakikita mo ang dalawa sa babies mo, no? I'm sorry. Kaagad itong tumigil nang ma-realize ang sinabi. Nako, ayos lang. Naiintindihan ko ang gusto mong sabihin at tama ka. Minsan, naalala ko sa kanila ang mga anak ko, pero hindi yun ang dahilan kaya nandito ako. Nandito ako dahil napamahal na rin sila sa akin. Mababait silang mga bata. Oo nga eh. Mabuti at nagmana sa ama. Kesa dyan kay Lian. Ayst, napakasama ng ugali. Pakiramdam ko nga baka kinulam lang si Insan. Natatawang sambit ni Andrew. Awkward namang ngumiti si Mitch. Hindi na lamang sumagot. Bigla ay nagsilapitan ang mga batang gustong kumain ng cotton candy. Wait lang ha, isa-isa lang. Luminya kayo, sige na. Tulungan na kita. Naku, ayos lang. Bisita ka naman eh. Hindi mo to dapat gawin. No, I insist. Gusto ko ring subukan. Wala nang nagawa pa si Mitch kundi ang hayaan si Andrew sa gusto nito. Hanggang sa nag-e-enjoy na rin si Andrew sa ginagawa. Nag-try sila ng iba't ibang flavor na nagugustuhan naman ng mga bata. Kaya pati maging adult ay kumukuha na rin ng cotton candy. Masaya palang gumawa nito, ano? Para ka lang naglalaro. Oo naman. Natutunan ko to sa papa ko. Nagtitinda rin yun ng cotton candy eh. Gusto mo bang bigyan kita ng magandang pwesto para sa pagtitinda mo nito? Ha? Bakit naman? Saka meron na akong pwesto doon sa plaza. Yung permanent na pwesto. Sa bagay. Nasa bike yung pwesto ko. Pero ayos naman sa akin yun. Para pwede akong pumwesto sa kahit saan, anytime. Sa gustuhin kong lugar. Kahit sa tapat ng bahay namin. Anong gagawin ko naman sa tapat ng bahay nyo? Sinong customer doon? Ikaw lang? Pareho silang natawa nang ma-realize din ni Andrew ang tanong. Naging malapit sila at kaagad na nag-click ang mga ugali. Habang nasa kalagitnaan ng tawanan, bigla nilang narinig na may tumikhim sa tabi. Si Ramon pala. Seryoso ang muka at nakakunot ang noo. May dala itong tray ng pagkain. Pareho silang natigilan. Hindi ka pa raw kumakain, sabi ni Ate Rhea. Sambit ni Ramon at nilagay ang tray sa may lamesa. Ang kaninang maingay na si Andrew ay para ng tuta ngayon na pinatigil ng amo. Ayos lang. Hindi naman ako nagugutom. Saka balak namin kumain ng sabay. Mamaya, Insan. Anong sabay? Dito lang si Mitch. At maya-maya ihatid ko na yan. Nagulat silang dalawa dahil sa bigla ang sagot ni Ramon na para bang naiinis. Oh, ganun ba? So I guess, mauuna na lang ako. Ay, teka. Pwede ko bang makuha yung number mo? Para naman mabisita kita sa plaza minsan. Na-enjoy ko kasi yung paggawa ng cotton candy.
Tumawa pa si Andrew. Wala namang kaso yon kay Mitch. Mabuti nga dahil may bago na siyang kaibigan. Oo naman. O ito. Matapos niyang isulat ang number sa phone ni Andrew, kaagad na itong nagpaalam. Si Ramon naman ay galit na tinanggal ang pagkain sa tray na parang sinerve sa kanya ang meal. Ako na ang bahala. Huwag ka nang makikipag-usap kay Andrew. Ha? Nagulat si Mitch dahil sa biglaang saad ni Ramon. Wala namang ginawang masama si Andrew Ang ibig kong sabihin, hindi rin naman na kayo mag-uusap dahil baka ito na yung huling pag-uusap ninyo. Yun lang pala. Ayos lang. Kahit papano naman, masaya akong nakilala ko siya rito. Bakit? Naboboard ka ba? Ano rin naman pakialam mo kung oo? Ikaw kaya tumambay dito, no? Wala namang mas ibang ginagawa. Saka isa pa, nabigay ko na yung gift ko sa kambal. Pagkatapos ko nitong set ay aalis na ako. Di mo naman na ako kailangan pang ihatid No. Ihatid kita. Kami ang nagpunta sa'yo rito. Kaya responsibilidad kita. Kumain ka na. At hanapin mo lang ako kung gusto mo nang umalis. Tila bumait ang boses ni Ramon. Kaagad na itong umalis. Hindi na niya in-overthink pa ang naiisip niya dahil baka nagigilty lamang siya kaya nagbabait-baitan ngayon. Patapos na rin ang party kaya't naisipan na ni Mitch na magpaalam na sa kambal para umalis na. Niyakap siya ng dalawa. Babay po, Ate Mitch! Babay po, Ate Mitch! Bye! Be good girl ha, dapat! Opo, ingat po kayo! Ngumiti si Mitch saka tumayo na. Tatalikod na sana pero muli niyang nakita si Lian na masama ang tingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang ire-react. Wala naman siyang masamang ginawa. Mabuti na lamang at nakita ni Mitch si Rhea na tumatakbo papalapit sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Uuwi ka na ba? Oo paggabi na. Ito ang calling number ko E-text mo sa akin ang address mo para naman mapuntahan kita minsan. Dyan lang naman ako sa plaza, sa town. Ganon ba? Sige. See you there. Ingat ka pa uwi Oo naman. Salamat. Bye. Kaagad nang dumiretso si Mitch sa labas kung nasaan si Ramon naghihintay. Mukhang naiinip na ito. Pinagbuksan siya ni Ramon ng pintuan ng kotse sa passenger seat. May pagbabago. Sa likod na ako. Dito na. Nagmumukha na akong driver mo niyan. Driver ka naman talaga. Bigla ay naging masungit ang ekspresyon ng mukha ni Ramon. Mukhang tigreng handa ng mga gat. Ang ibig kong sabihin, driver, marunong mag-drive. Dito ka na. Para makaalis na tayo. Maotoridad na sambit ni Ramon. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Baka magbago ang utak nito at hindi pa siya ihatid. Tahimik silang dalawa sa kotse. Tanging ang sound lang ng kotse ang nagiging ingay sa pagitan nila. Nagsasalita lamang si Mitch kapag sinasabi ang direksyon ng kanyang uuwian. Matapos ang mahabang katahimikan, narating din nila ang inuupahan ni Mitch. Dito na ako. Salamat sa paghatid. Bababa na sana siya pero biglang may inabot sa kanya si Ramon na sobre. Tiningnan niya yon. Hindi niya alam kung ano ang meron. Ano yan? Tanggapin mo na lang. Kinuha ni Mitch ang sobre at tiningnan ang laman nito. Pera, nasa 5,000. Hindi bayad ang ginawa ko sa kambal. Ginawa ko yun dahil gusto ko silang mapasaya sa kaarawan nila. Naabala ka namin. Ito dapat ang kinita mo ngayon pero dahil pumunta ka sa bahay, wala kang nabenta. Tanggapin mo na. Hindi ako rito aalis hanggat hindi mo yan tinatanggap. Bumuntong hininga si Mitch. Alam niya kung gaano kapilit si Ramon at talagang gagawin nito ang sinabi na hindi aalis hanggat hindi nito makuha ang gusto. Kumusta si tita? Bigla bumilis ang tibok ng puso ni Mitch.
ang narinig niyang boses ni Ramon ay ang boses ng Kumusta si tita? bigla. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Mitch. Ang narinig niyang boses ngayon ni Ramon ay ang boses ng lalaking minahal niya noon. Lumingon siya rito. Nanunubig ang mga mata pero kaagad ding lumayo. Bakit mo ba tinatanong? Iritableng saad niya kahit nagiging emosyonal siya. Lumalamang pa rin ang galit sa kanyang dibdib. Matagal ko na siyang hindi nakita. Curious lang ako kung ayos lang ba siya ngayon. Ayos lang siya. Pabalik-balik pa rin kami hanggang ngayon sa ospital. Kung ayaw mong tanggapin ang pera, tanggapin mo na lang para kay tita. Kaya ayoko ipa-ospital yung mama ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi yan tulong. Pinaghirapan mo yan ngayong araw. Natigilan si Mitch. Oo nga at kailangan niya ng pera ngayon. Pero nangingibabaw ang galit niya. Siguro ay kailangan na niyang lunukin ang pride niya ngayon. Huwag kang mag-alala. Lilipat din ako ng pwesto soon. Pagkatapos nun, hindi na magtatagpo pa ang landas natin. Biglang sambit ni Mitch, may malalim na pinaguhugutan. Lumabas siya ng kotse at walang lingong pumasok sa bahay. Pero pagkapasok niya, kaagad niyang tiningnan sa bintana si Ramon. Saka lamang ito umalis nang makitang nakapasok na siya. Katulad ng gawin nito noong sila pa lamang. Nakakahiyamang nilunok niya ang pride kay Ramon basta para naman ito na magagamit sa kanyang inay, ayos lang. Kaagad siyang nahiga at kaagad ding nakatulog. Lumipas ang 3 araw, ganoon pa rin ang gawi. Si Ramon ay pinupuntahan ang kambal sa cotton candy shop niya dahil dito tumatambay ang mga bata. Hapon na yon nang biglang marinig ni Mitch na may tumatawag sa kanya. Mitch! Paglingon ni Mitch ay nakita niya si Andrew na may dala pang bulaklak. Kaagad itong pumasok at binigay sa kanya ang maliit na bouquet. Andrew, anong ginagawa mo rito? Para saan to? Bakit meron ka pang pabulaklak? Napadaan ako rito. Saka naisipan kitang bigyan. Deserve mo yan dahil mabait ka at masipag kang tao. Ikaw talaga, Andrew. Hindi naman na kailangan ng ganito eh. No, you deserve it. Idol kita eh. Idol kita sa galing. Sus, bago lang tayong nagkakilala. Idol mo na agad ako. Sinong niloloko mo? Ito naman, pasag trip. Huwag kang sumimangot. Pumapangit ka mas lalo eh. Ako papangit? Never no. Kunwaring nagtataray na sambit ni Mitch. Iniisip na baka nabihag na ng kagandahan niya si Andrew. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Talagang hinding-hindi ka papangit sa paningin ko. Lasing ka ba? Lasing na lasing sa'yo. Ikaw, ang cringe mo no? Pwede ba? Kung wala ka namang gagawin, tumulong ka na lang kaya rito. Dumarami na yung mga customers ko para naman magkakwenta yung pagpunta mo rito, no? Tumawa lamang si Andrew, saka sinimulan ng tumulong kay Mitch. Hanggang sa muling dumating ang kambal, kaya tuloy ay nagmukha silang pamilyang nagbebenta ng cotton candy. Hindi katagalan, dumating si Ramon. Nakasuit outfit. Madilim ang aura, lalo pa nang makita si Andrew roon. Oh, Insan, nandito ka na pala. Ako sanang mag-aatid sa mga bata pa uwi pero kasi hindi kita makakontak. Naka-off ang phone ko. Bakit ka ba nandito? Si Mitch ay kinakabahan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Alam niya kapag ganito ang vibe ni Ramon. Galit ito. Napadaan lang, Brad. Kaya tumigil na ako rito kay ganda. Masaya pala magluto ng cotton candy. Hindi sumagot si Ramon. Daddy, pwede po bang si Tito Drew na po ang maghatid sa amin pa uwi? Please, gusto lang po sana namin magbenta pa ng cotton candy eh. Oo nga. Pagbigyan mo na sila, Insan. Ihatid ko rin naman sila sa bahay niyo eh. Nag-e-enjoy kami rito oh.
Hindi ko ba hinahanap sa inyo, Drew? Ha? Bakit naman ako hahanapin, par? Ikaw talaga. Magti-30 na ako. Hahanapin pa rin ako sa bahay. Humagalpak ng tawa si Andrew habang si Ramon tahimik lang. Mukhang seryoso sa sinasabi. Nasulyapan ni Ramon ang bulaklak na nakalagay sa lamesa sa katumingin kay Mitch. Nakaramdam ng kaba si Mitch. Confirm. Galit nga talaga si Ramon. Anya, Ann, siguro mas okay na sumama muna kayo sa daddy nyo. Pagod na kasi siya sa trabaho tapos pinuntahan pa kayo. Pwede naman kayong pumunta rito sa akin sa susunod na araw. Nalungkot ang kambal. Agad nang inayos ang kanilang mga gamit para umuwi na. Sige, ako na lang ang tutulong sa'yo rito. Anong oras ka ba magsasara? 8:00 pa. I will stay here. Hihintayin ko na lang kayo. Sambit ni Ramon sa kambal. Nagtatalon ang mga bata at bumalik sa dati nilang pwesto. Maging si Mitch nanibago. Pwede ko naman silang ihatid pa uwi Brad, magpahinga ka na. Mukhang pagod ka na Hihintayin ko ang mga bata rito. At hindi ako pagod. Ramdam na ang galit sa boses ni Ramon. Kaya napashut up na lamang si Andrew. Kalma. Yung pinsan ko talaga. Sinasaniba na naman ang kasamaan ng asawa niya. Natatawang bulong ni Andrew kay Mitch. Hoy, baka marinig ka niya. Saway niya, sa kamuling tiningnan si Ramon. Paalis na sana ito papunta sa bench na tinatambayan pero biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nag-attempt pa rin itong umalis pero pinigilan ni Mitch. Dito ka na. Wala kang mapagtatambayan dyan. May upuan naman doon Maupo ka na lang. Hindi umimik si Ramon at basta na lamang tumuloy sa itinuro ni Mitch na pwesto. Silang apat naman, abala pa rin dahil kahit maulan ay may mga batang bumibili. Is this a plastic flower? Anong gagawin mo rito? Napalingon si Mitch kay Ramon. Tinitingnan nito ang bulaklak na bigay sa kanya ni Andrew. Mabuti na lang dahil hindi naririnig ni Andrew dahil busy ito sa pag-entertain ng mga customers. Bigay ni Andrew yan. Kahit plastic, maganda namang tingnan. Pero mas gusto mo ng totoong bulaklak, di ba? Ayos lang. Hindi naman ako nagde-demand. Saka okay na yan, no? Matagal-tagal na rin na hindi ako nakakatanggap ng bulaklak Kahit anong uri, masarap lang makatanggap. Palagi kitang binibigyan ng unang bulaklak. Oh, tapos? Matagal na yon. Ano bang pinupunto mo? Naiirita na si Mitch. Ang kapal lang mukha nitong i-bring up ang nakaraan nila. Kung ganoon ba ay wala nang ibang pwedeng magbigay ng bulaklak sa kanya dahil binigyan nito ng maraming flowers siya dati? Isa pa tapos na rin naman ang lahat ng namamagitan sa kanilang dalawa. Itapon mo yan. Lumapit si Mitch kay Ramon dahil naiinis na. Bumubulong dahil baka marinig sila ni Andrew. Kung ano man yung hidwaan nyo ng pinsan mo, labas na ako dun. Sino ka ba para sabihan akong itapon to? Bigay sa akin to ni Andrew at itatago ko to. Inagaw niya ang bulaklak sa kamay ni Ramon sa kanilagay sa taas. May girlfriend na yung si Andrew. Huwag kang maniwala sa kanya. Doon napatayo ng maayos si Mitch. Ngumisi. Ang kapal mo Pati pinsan mo sinisiraan mo. Nagsiselos ka ba? Hindi nakasagot si Ramon. Nakatitig lamang sa kung saan. Hindi mapakali. Hindi katagalan. Tumayo ito at lumabas ng stall. Anya, umuwi na tayo. Pinal niyang sambit habang papalabas kahit malakas ang ulan. Hindi makapaniwala si Mitch sa inaasta ni Ramon. Talaga bang ganito na ito ngayon? May payong dito. Sige, ihatid ko muna ang mga bata sa kotse. Paalam naman ni Andrew at hinatid na ang mga bata. Nang maiwan siyang mag-isa, napasapu siya sa ulo. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya.
Ano itong pamilyar na pakiramdam? At bakit parang nagsiselos si Ramon? Bakit ito galit na nakatanggap siya ng bulaklak? Na-distract din si Mitch nang dumating si Andrew. Andrew, hindi maganda ang pakiramdam ko eh. Magsara na tayo. Sigurado ka ba? Okay na to. Marami pa namang customers oh. Hindi na, Andrew. Uuwi na lang ako. Wala nang nagawa si Andrew kundi ang tulungan si Mitch na i-close ang stall. Totoong hindi na rin maganda talaga ang kanyang pakiramdam. Parang magkakasakit siya. Ihatid na kita. Huwag na. Nakakahiya na, Andrew. Ang dami mo nang ginawa para sa akin. Ayos lang yun. Ihatid na kita. Dahil baka may mangyari pang hindi maganda sa'yo dyan sa daan. Huwag ka nang tumanggi. Hindi ako mapapanatag kung uuwi kang mag-isa. Wala ring nagawa si Mitch kundi ang pumayag na lamang dahil mukhang mapilit talaga si Andrew. Mabuti at malapit lang din naman ito sa apartment niya. Salamat sa paghatid. Ayos lang. Nakuha mo naman ang number ko, di ba? Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako ah. Ngumiti lang si Mitch saka bumaba ng kotse. Nahirapan siyang matulog ng gabing iyon. Halata ang ipinapakitang motibo sa kanya ni Andrew, pero naguguluhan din siya dahil sa naging behavior kanina ni Andrew. Kinabukasan pumasok siya sa trabaho niya na sumasakit ang ulo dahil sa kakulangan sa tulog at totoong hindi gumanda ang kaniyang pakiramdam. Habang tahimik na nag-aayos ng kanyang paninda, nagulat siya nang biglang may humila sa kanyang buhok. Napakabilis ng pangyayari. Pagharap niya, hindi pa man niya nakikita kung sino ang sumabunot sa kanya, pero nasampal pa siya ng malakas, kaya't napahandusay siya sa sahig. Nasugatan pa ang siko niya. Malandi ka! Pati asawa ko nilalandi mo? Akala mo ba hindi ko nalaman na mag-ex pala kayo? Kaya pala ang lapit-lapit mo sa mga anak ko. Dahil ex mo, yung asawa ko. Haliparot ka! Pati mga anak ko dinadami mo sa kakatihan mo. Hindi makasagot si Mitch. Nahilo siya dahil sa lakas ng impact ni Lian sa mukha niya na nagpa-trigger sa sakit ng ulo niya. Pagangat niya ng ulo, nakita niya ang mga kamerang nakatutok sa kanila. Wala man lang gustong umawat, kundi pinagpiestahan pa sila. Hindi pa talaga na kontento si Lian, kundi kinaladkad ba si Mitch. Si Mitch ay punong-puno na, kaya lahat ng lakas niya ay ginamit niya at malakas na itinulak si Lian nang makatayo siya. Ang kapal ng mukha mo! Hindi ko alam ang mga pinagsasabi mo! Muling nakabangon si Lian. Sinabunutan niya si Mitch. Paulit-ulit niyang pinagsalitaan ito ng masasamang salita, katulad ng haliparot, malandi, at kung ano-ano pang masakit na salita. Ang kapal ng mukha mong hayop ka! Pumunta ka pa talaga sa bahay? Ano, para malandi mo ng maayos ang asawa ko? Kabit ka! Hindi totoo yung mga sinasabi mo, Lian. Oo. Meron kaming koneksyon dati ni Ramon, pero wala na ngayon. Ang kapal ng mukha mong sinungaling ka! Muling sumugod si Lian, pero mabuti naunahan niya itong itulak ng malakas, dahilan para tumama ito sa mga panindan niyang cotton candy. At maging siya nawalan ng balanse, kaya't napahiga siya sa sahig. Wala nang lakas pa para tumayo. Hilong-hilo na at pagod na pagod. Mas lalo siyang nahilo nang ibuklat niya ang mga mata sa kalangitan ay nakita ang mga cellphone na nakatutok sa kanya. Tumatawa pa ang mga taong tinatawag siyang kabit. Deserve mo yan dahil kabit ka. Pa-victim. Ano? Patay-patayan dahil sinugod ng totoong asawa? Tumawa ang mga tsismosa. Narinig ni Mitch ang boses ni Andrew at Ramon maya-maya. Nilingon niya yon. Nakita niya si Ramon at Andrew na siya ang tinakbuhan. Nang maramdaman niya ang presensya ni Ramon, pakiramdam niya ay safe na safe siya, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata dahil kanina pa ito pagod na pagod.
Nagising si Mitch sa maliwanag na silid at may dextrose pa sa taas. Kaagad siyang bumangon. Mitch, dahan-dahan. Ano ka ba? Baka mahilo ka na naman. Oo nga, kalma. Nandito kami. Natulala si Mitch. Inalala ang nangyari. Oo nga pala. Sinugod siya ni Lian habang nag-open siya ng paninda at nahilo siya ng gusto kaya siya nag-collapse. Bumalik siya sa pagkakahiga. Huwag kang mag-alala. Hindi na ka na malalapitan pa nung Lian na yon. Gago siya kung ano-anong iniisip. Praning kasi. Inis na sambit ni Rhea habang si Andrew pinuntahan naman ang nurse. Pagdating ng nurse, kaagad na chinek si Mitch. Malala na pala ang lagnat niya. Umalis na ang nurse kalaunan. Naiwan silang tatlo doon sa kwarto. Mabuti at bumili si Rhea ng makakain ni Mitch kaya nakakain siya. Hindi katagalan, dumating si Ramon at biglaan nang tumahimik ang silid. Mitch, mabuti at gising ka na pala. Hindi man lang lumingon si Mitch kay Ramon. Tumuloy siya sa pagkain. Wala siyang gana, pero naiisip pa rin niya na kailangan niyang kumain para gumaling ng mabilis. I'm sorry. Hindi kita pinakinggan. Tama ka tungkol kay Lian. Nalaman ko na ang lahat dahil pasikreto akong nag-install ng CCTV camera sa bahay. Nakita kong pinapahirapan ni Lian ang mga bata. Sobra akong nagigilty dahil kailangan pang umabot sa ganito. I'm really sorry on behalf of Lian, Mitch. Don't worry. Ako nang gagastos ng bills mo sa ospital. Dapat lang. Kasi saan ba naman ako kukuha ng pambayad ko, di ba? Yung asawa mo naman kasi, Mon. Kaya dati pa lang talagang masama na yung tingin ko dyan. Tingnan mo. Mabuti at kaagad ninyong naabutan si Mitch dahil baka mas malala pa ang nangyari kung nagkataon. I'm really sorry. Alam kong tapos na ang nangyari. Pero I'm willing to do everything para mapatawad mo ako, Mitch. Sobra akong nagigilty. Sana pinaniwalaan na kita noon pa man. Lumapit si Ramon kay Mitch. Naupo ito sa bed habang si Mitch ay tahimik lamang na kumakain. Mabilis nang mag-breakdown. Noong mga panahon na kailangan ni Mitch ang sorry ni Ramon, hindi niya nakuha dahil mas nagalit pa ito sa kanya. Ngayon ay nasasaktan siya dahil humingi ito ng tawad para sa ibang babae na dati ay hindi nito ginawa para sa kanya. Wala na akong magagawa pa. Tapos na ang lahat ng yun, Ramon. Ang importante, tapos na ang paghihirap ng kambal sa buruhang yun. Pagkasabi no ni Mitch, biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang kambal. Kaagad na dumiretso kay Mitch at niyakap siya ng mahigpit. Tumigil siya sa pagkain at niyakap din ng mahigpit ang mga bata. Ayos lang po ba kayo? Oo naman, ayos lang ako. Nahilo lang talaga ako, kaya ako nandito. Mabuti naman po. Kaagad na pinatalikod ni Mitch ang dalawang bata upang tingnan ang kanilang mga likod at nakita niya ang mga bagong pasa kay Anya. Si Anya talaga ang may pinakamaraming pasa. Umalis na ba ang mama niyo? Opo, nag-away po sila ni Daddy. Tapos bigla na lang po siyang umalis ng bahay. Kayo, okay na ba kayo? Masaya ba kayo? Bigla ay napaiyak si Anne at Anya. Naging emosyonal sa kanyang tanong. Inilalabas ang matagal nang tinatagong sakit sa dibdib. It's okay. Okay lang yan. Pinalapit niya ang kambal sa kaniyakap ng mahigpit. Lumingon siya kay Ramon na hindi man lang makatingin sa kanya. Malaki talaga ang pagsisisi ng mga ito. Pagsapit ng hapon, balak na nilang umuwi dahil pwede namang makauwi si Mitch. Kailangan lang niya ng reseta ng gamot. Mitch, excuse muna kayo ah. Pinatawag ko lang yung employee ng ospital. Di kasi umaandar yung tubig. Marami pa naman tayong dapat hugasan. Sige lang, pauwi na rin naman tayo.
Hindi nga katagalan ay pumasok ang pamilyar na mukha ng babaeng employee, si Mercedes. Ate Cedes? Ma'am Mitch? Naku, kayo po pala yan. Bakit po kayo nandito? Ano pong sakit nyo? Naku, wala naman Ate Cedes. Talagang nahilo lang ako. Mabuti naman, akala ko'y baka malala na ang sakit mo. Ito na ba ang kambal mo? Ang lalaki na nila. Mana sa'yo, mistisa. Ngumiti si Mercedes sa kambal. Sila naman ay nagkatinginan sa loob ng silid. Awkward na ngayon. Kilala kasi nila si Mercedes dahil noong nanganak si Mitch dito sa ospital ay palagi nitong nakakausap si Mercedes at palagi siya nitong natutulungan. Ate Cedes, hindi niyo po ba naaalalang nasunog ang kabilang bahagi ng ospital noong mga anak ako? Hindi po sila nakasurvive. Mapait na sambit niya. Bigla na nung balik sa kanya ang nangyari. Kasama niya noon si Mercedes sa kwarto ng ospital habang ang mga baby ay nasa nursery room. Naalarma ang mga tao nang may pumutok. Nasunog pala ang kabilang bahagi ng ospital at hindi man lang niya nailigtas ang kanyang kambal dahil naharangan ang daan papunta doon. Naalala niya kung paanong ang ibang mga babies ay nailigtas pero ang kanya hindi man lang napalabas dahil nahuli siya ng dating. Pinigilan niya ang sariling huwag maiyak habang inaalala ang mga yon. Ha? Hindi ba't nailigtas ni Dolores ang mga bata? Tinulungan ko pa nga siyang mailabas ang kambal mula sa nursery room. May iba pa bang nangyari sa kanila? Natigilan ang lahat sa kwarto. Si Mitch ay nagsisimula ng maging emosyonal. Ano pong ibig niyong sabihin tinulungan ninyo si Tita Dolores na itakbo ang mga anak ko? Naiiyak niyang tanong. Ngayon ay kabadong-kabado na siya. Ang kambal niya ang usapan dito. Posible ba talagang buhay pa ang mga ito? Opo, siguradong-sigurado po ako, Ma'am Mitch, sa exit door ng nursery room na kami dumaan. Nang maalarma ako sa sunog ay kaagad akong pumunta sa nursery at naabutan ko siyang kinukuha yung kambal para iligtas. Kaya dinala ko rin ang isa mong anak. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Hindi yun magagawa ni Mama. Hindi niya magagawang magsinungaling sa amin. Iyon po talaga ang nangyari, sir. Kung gusto nyo, tingnan po natin yung CCTV footage sa may parking lot. Yun lang naman yung CCTV na hindi nasunog. Malinaw sa alaala ko na dinala namin yung kambal sa kotse niya. Halo-halo ang emosyon ni Mitch. Sa ngayon ay tuluyan na siyang nag-breakdown. Nabuhayan siya ng pag-asa na baka buhay pa nga ang mga anak niya. Sina Rhea at Andrew ay lumabas na muna para samahan si Mercedes na i-check ang CCTV footage sa parking lot. Naiwan silang apat sa kwarto. Mabuti na lamang dahil busy ang kambal sa paglalaro kaya walang alam ang mga ito sa nangyayari. Lumapit si Ramon kay Mitch. Hindi niya napigilan na yakapin si Mitch. Pareho silang nabuhayan sa pag-asang baka buhay pa nga ang kanilang anak. Yung mga anak ko, Ramon, baka buhay pa sila. Sinasabi ko na nga ba, hindi sila nawala sa akin. Nandito pa sila. Ramon, hahanapin ko sila kahit anong mangyari. Sa ngayon ay wala nang pakialam si Mitch kung trinaydor siya ng ina ni Ramon. Wala rin naman siyang magagawa dahil patay na ito. Ang importante lamang kay Mitch, buhay ang mga anak niya. Iyon ang mahalaga. Hahanapin natin sila. Kung totoo nga ang sinasabi ni Mercedes, Mitch, hahanapin natin ang mga anak natin. Halos 3 oras na ang nakakalipas. Kanina pa sila nag-overthink. Si Mitch ay hindi na mapakali. Bakit ang tagal naman? Nabuhayan ng loob si Mitch nang bumukas ang pintuan. Iniluwa noon sina Mercedes, Rhea at Andrew. Dala pa nila ang laptop sa kwarto. Lumapit si Rhea kay Mitch at hinawakan ang kanyang kamay. Si Mercedes ay kaagad na plinay ang CCTV footage.
Muling napaupo si Mitch nang makitang bitbit nga ni Dolores ang isang crib at si Mercedes naman bitbit ang isa ring bata patungo sa kotse ni Dolores at kaagad nang umalis si Dolores. Maging si Ramon ay hindi makapaniwalang nagawa ito sa kanya ng sariling ina. Napasa po ito sa ulo at paulit-ulit na napapahilamos sa muka hanggang sa masuntok niya ang pader at magdugo ang kamay nito. Kaagad naman siyang pinigilan ni Andrew. Insan, tama na yan. Nagdurugo na ang kamay mo. Sinasaktan mo lang yung sarili mo. Yung mga anak ko, tinakas ng sarili kong ina. Napaupo si Ramon sa sahig habang umiiyak din. Hindi mapakali, naiinis. Pero anong magagawa niya? Patay na ang kanyang ina. Last year pa. Si Mitch ay hindi na makapagsalita dahil sa halo-halong emosyon. Nakatitig lamang siya habang paulit-ulit na pumapatak ang kanyang mga luha. Ibig sabihin, buhay nga ang mga anak ko. Maging si Nerea at Andrew napapatakip na lamang ng kanilang mga bibig habang pinoproseso ang lahat. Pero nasaan ang mga bata kung ganoon? Napalingon silang lahat sa kambal na naglalaro. Hindi pa man klaro, pero ang kambal ang una nilang naisip. Nope. Anak ni Lian ang kambal. Anak nila ni Ramon. But think about this. Noong sinabi ni Lian na buntis siya, pumunta siya ng States. Andoon si Mama. Si Mama ang kasama ni Lian sa States habang nagdadalang tao siya. Pero kinasal sila ni Ramon. Obvious yun. Kailangan nating hanapin kung nasaan ang mga anak ko, Rhea, Ramon, Andrew. Mitch, wait. Ikinasal lang si Lian at Ramon dahil sinabi ni Lian na may nangyari sa kanila isang gabi noong pareho silang lasing. Pagkatapos nun, hindi nagtagal. Sinabi ni Lian na buntis siya at pumunta siya sa Amerika kasama ni Tita Dolores. It makes sense. Pero ang totoo, hindi ko talaga alam kung may nangyari ba talaga sa amin. Pinanindigan ko lang siya dahil gustong gusto rin ni Mama na sa kanya ako maikasal. The company would be powerful kapag kami ang duo. Kaya ayaw niya sa akin dahil wala akong pera? Kung ganoon, bakit hindi natin subukan na magpa-DNA test ngayon? O pwede nating tanungin si Lian sa totoong nangyari. Feeling mo ba aamin yung Lian na yon? Teka lang, huwag tayong magpadalos-dalos. Baka tama si Lian. Anak niya nga ang kambal. Pero ang mga anak ko kailangan kong hanapin. Pumunta tayo sa bahay. Baka may mahanap tayong clues roon kung saan dinala ni Mama ang mga bata. Hindi nagtagal, agad na nga silang naghanda upang umalis sa ospital. Si Mitch ay parang nakalimutang kagagaling lamang niya sa ospital. Halos halongkatin nila ang buong mansyon, pero wala pa rin silang mahanap na clue. Hanggang sa umabot na nga ng gabi at napagod na lamang sila. Mitch, spend the days here. Dito ka na muna magstay habang hinahanap natin ang mga bata. Mas mabuti na yung magkakasama tayo para mabilis ang communication. Hindi mapakali si Mitch. Lumalala na ang in-overthink niya. Paano kung napahamak na pala sila? Paano kung may nangyaring masama sa kanila? No, huwag kang mag-isip ng ganyan, Mitch. Mahanap natin sila. Tiwala lang. Nang gabing yun, hindi rin makatulog si Mitch sa lubos na pag-aalala. Dahil nga hindi makatulog, lumabas na lang siya ng mansyon upang lumanghap ng fresh air at malihis ang pag-iisip niya ng masama. Pagdating niya sa garden ng mansyon, bumalik sa kanya ang napakaraming alaala nila ni Ramon noong magkasama pa sila. College lamang sila noong magsama sila. At noon pa man, alam na niyang hindi sang-ayon sa kanya ang ina ni Ramon dahil mahirap lang siya. Pero never naman niyang in-expect na darating sa puntong itatakas nito ang kaniyang mga anak. Nasasaktan siya pero wala na siyang magagawa. Wala na si Dolores. Ang importante, mahanap na lang niya ang mga anak niya.
Naging maayos din naman ang pagsasama nila noon ni Ramon. Totoong nagmamahalan silang dalawa, pero nawasak yun nang mawala ang kambal. Si Ramon ay nag-aaral noon habang siya naiwang mag-isa sa ospital, habang si Mercedes lamang ang nakakausap. Nagsisihan sila ng responsibilidad hanggang sa tuluyan silang naghiwalay at patuloy ang galit sa isa't isa. Nang marating ni Mitch ang dulo ng garden kung nasaan ang pool, nakita niya si Ramon na nakatayo, pinagmamasdan ang kalangitan. Aktong aalis siya pero nalingunan siya ni Ramon. Mitch, Hindi ako makatulog, kaya naisipan kong lumabas. Papasok na ako. Mitch, please stay. Tumigil si Mitch sa paglayo. Nanatili siyang nakatayo. Naramdaman niya ang paglapit ni Ramon. I'm really sorry for everything, Mitch. Looking back, sobrang nahihiya na talaga ako sa'yo. Ang dami kong kasalanan sa'yo. I judge you. Pati ako hindi ko rin mapapatawad yung sarili ko kapag sa akin ginawa yun. I'm really sorry. Tapos na ang lahat. Hindi na natin kailangan pang isipin yun. Ang mahalaga ay ang ngayon. We need to fix everything, Mitch. I need to fix everything. Sinira ko ang lahat. Sinisi kita. Hindi kita pinaniwalaan. Please, Mitch. Let me fix this. Let me fix us. Tayo. Ramon, gusto ko lang makita ang mga anak ko. Kung buhay pa ba sila? Miss na miss ko na sila. Halos araw-araw akong nababaliw kakaisip sa kanila. Siguro kung nandito lang sila, hindi ito mangyayari. Hindi magiging miserable ang buhay ko. Kung nandito sila sana masaya ako. Hindi napigilan ni Ramon ang sarili at kaagad na lumapit kay Mitch upang yakapin ito ng mahigpit. Tila napawi rin ang lahat ng galit ni Mitch kay Ramon sa isang yakap lang na yon. Kailangan pala talaga niya ng yakap. Kailangan niya ng karamay. Kailangan niya pa rin pala si Ramon. Niyakap niya pabalik si Ramon. Ngayon ay napakaraming alaala ang bumalik sa kanya. Mga panahong ganito pa sila magyakapan. Mga panahong kasama nila ang isa't isa. Sa yakap na yon, pareho nilang na-confirm na miss na pala nila ang isa't isa. Halos lumampas ng 1 minuto ang pagyayakapan nila na hindi man lang nila na-realize ang tagal. I'm really sorry, Mitch. Dahil nangyari lahat ng ito sa'yo. Sobra akong nagigilty. Please, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin sa akin para makaganti ka. Sampalin mo ako, suntukin mo ako. Please, gawin mo. Kinuha ni Ramon ang kamay ni Mitch at pinilit ito na sampalin siya sa muka. Pero hindi ginawa ng babae. Ramon, wala kang kasalanan. Pareho lang tayong biktima. Anak natin ang kambal. Naiisip ko ngang mas masakit sa side mo dahil nanay mo ang nagtago sa'yo ng katotohanan. Hinaplos ni Mitch ang mukha ni Ramon. Totoo ang sinabi ni Mitch. Nasasaktan din siya para kay Ramon. Masakit matraidor ng mga taong malapit sa'yo, lalo na ng iyong pamilya. Alam niya kung gaano ka-fragile si Ramon. Ikaw ang naiisip ko, Mitch. Nangyari sa'yo ang lahat ng ito nang dahil sa akin. No, hindi yan totoo. Kung ako ang nasa posisyon mo, baka ganoon din ang magiging reaksyon ko. Parehas tayong nawalan at nasaktan. Ang mahalaga ngayon na-realize natin ang mga mali nating pareho at natuto tayo. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ikaw pa rin ang Mitch na nakilala ko noon. Wala namang dahilan para magbago ako, para maging masamang tao. Hindi noon maibabalik ang mga anak ko sa akin. Isa pa, biktima ka rin katulad ko at hindi makakatulong kung maghihidwaan pa tayo ngayon. Hindi ka ba galit sa akin? Bakit naman ako magagalit? Dahil pinakasalan ko si Lian. Sinabi na sa akin ni Rhea ang lahat, ang rason, at pinaniwalaan ko siya. You made mistakes.
Pinanindigan mo lang. Mas madidisappoint ako sa'yo kung hindi mo papanindigan yung asawa mo. I was forced, Mitch. Gusto ni mamang maikasal ako kay Lian. Sinet up niya kami sa iisang hotel room na pareho pa kaming lasing. Ang sabi ni Lian may nangyari sa amin pero hindi ko naman maalala. Sinabi niyang buntis siya at pumunta ng Amerika. Umuwi siya rito kasama yung kambal. Minahal ko rin ang kambal ng lubos-lubos. Sinubukan ko siyang mahalin pero noong nahuhulog na yung loob ko sa kanya, doon ko naman nalaman ang totoong kulay niya. Ngayon ay hindi na siya babalik pa dahil sinabihan ko siyang ipapakulong ko siya kung sakaling muli pa siyang magpakita sa mga anak ko. Mabuti na lang dahil hindi na masasaktan pa ang mga bata. Sorry, hindi kita agad na paniwalaan. At least ngayon naniniwala ka na. At the end of the day, ikaw ang palaging tama. Bahagyang natawa si Mitch. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap nang hindi naman ganoon katagal at kaagad na silang pumasok upang matulog. Paglipas ng mga araw, nakaka-adjust na rin si Mitch. Bumabalik na ang loob niya kay Ramon. Hindi na sila nagiging awkward. Parehas lang na focus sa paghahanap ng posibleng kinaroroonan ng kambal. 5 araw na ang nakalipas, isang umaga. Narinig nila ang pagtunog ng doorbell. Kaagad na lumabas ang maid upang buksan ang gate. Hindi katagalan, pumasok ang babaeng nakasuot ng pangdoktor. Ano po yun? Hello, I'm Dr. Grace Ruelo. Dito ba nakatira si Sir Ramon? Ako yung hinar niyang private doctor and I'm here for the result of the test. Test? Anong test? Tanong naman ni Nerea at Mitch. Bago pa man makasagot ang doktor, nakababa na si Ramon at mukhang na-starstruck pa ito nang makita ang doktor. Namutla ang mukha nito. Nandito na pala si Sir. Pinapasok ni Ramon ang doktor. Lahat sila ay nasa sofa. Si Andrew, inilabas muna ang kambal dahil seryoso ang pag-uusapan ngayon. Ramon, care to explain? Anong testo? Nakaramdam si Mitch ng kaba nang hindi niya maipaliwanag. Si Ramon din ay parang nanginginig. Shall I read the result na po ba? Tanong ng doktor. Anong result, Doc? DNA test result. Mas lalong napalakas ang buntong hininga ni Mitch. Parang hindi lumalaban ang kanyang dugo. Hindi niya alam kung anong DNA test ito. Pero ang laki ng impact sa kanya. Basahin mo. Tumango ang doktor at kaagad na binuklat ang dalang folder. Matapos ang ibang introduction ng doktor, formal na niyang inanunsyo ang resulta. Both results showed 99% positive. Anak ninyo ang kambal. Ha? What's the meaning of this? Tanong ni Rhea. Mr. Ramon and Miss Mitch are the biological parents of the twins based on the result. Napatakip si Mitch ng bibig. Lahat ay natahimik dahil sa narinig, dahil sa gulat. Pero si Rhea, kaagad ding nakarecover at niyakap ng mahigpit si Mitch. All this time, anak mo nga lang pala ang inaalagaan mo, Mitch! Oh my gosh! Talagang himatahin ako sa mga revelations na to! Si Mitch ay hindi makapagsalita. Nagugulat lang siya. Kaya pala napakalakas ng luksong dugo ang nararamdaman niya sa mga bata. Si Ramon, nilapitan si Mitch sa kaniyakap. Doon lamang napaiyak si Mitch. Hindi na niya maipaliwanag ang nararamdaman. Ang alam lang niya, napakasaya niya ngayon. Congratulations! Maraming salamat po, Doc. Nagabala ka pang pumunta rito. It's all right, Mr. Ramon. I'm happy to be at your service. Nang makaalis ang doktor, naiwan na silang tatlo sa may sofa. Pinad-DNA test mo ko nang hindi ko alam. I'm so sorry. Talagang desperado na akong malaman ng totoo. Kung nasaan ba o sino ba ang kambal.
Ngumiti na lamang si Mitch at muling niyakap si Ramon. Ano naman ngayon kung pina-DNA test siya nito nang hindi niya alam? Kung hindi naman ito ginawa ni Ramon ay hindi niya mahanap ang kanyang mga anak. Kaya naman nang makapasok ang kambal, mas lalong naging emosyonal si Mitch. Tinakbo niya ang dalawa at naiyak nang niyakap ang dalawa. Ang saya ng puso niya ngayon. Pagkatapos, lumapit si Ramon sa kanila. Nang maglayo sila sa yakapan, ay confused ang kambal kung bakit umiiyak si Mitch. May nangaaway po ba sa inyo? Bakit po kayo umiiyak? Masaya lang ako. Napakasaya ko. Hinahanap ko na kayo. Anya, mga anak, may sasabihin ako sa inyo. Huminga muna ng malalim. Ginawa naman ng mga bata ang sinabi ni Ramon. Hindi rin alam ni Ramon kung paano ba ito sasabihin ng maayos sa mga bata. Yung nanay niyo, si Mitch. Siya ang totoo niyong nanay. Hindi makapaniwala ang mga bata sa narinig, pero agad ding nagsisitalon. Masyado pa talagang inosente sila para maintindihan ng lahat. Pero maiintindihan din naman nila ang lahat pagsapit ng tamang panahon. Sa gabi ding iyon, naghanda sila sa bahay kahit sila lamang bilang selebrasyon nila. Si Andrew ay lumayo na ngayon kay Mitch, pero naiintindihan naman nila kung bakit. Hindi pa rin makapaniwala si Mitch. Ang mga batang kinaibigan niya, sarili pala niyang mga anak. Nasa malapit lang, hindi na kailangan pang lumayo para mahanap. Nag-angat si Rhea ng baso habang nasa dining table sila upang kumain. I dedicate this toast sa kapatid ko, Ramon and Mitch. You guys fought hard. Namali kayo ng direksyon at pinagdaanan niyo ang lahat ng mahihirap na pinagdaanan niyo ngayon sa buhay para magkaroon kayo ng redirection. Nakakatawa ang tadhana. Nakakatawa ang plot twist sa buhay natin. Gagawing pasikot-sikot ang takbo ng buhay natin. Pero sa huli, ibibigay din pala sa atin ang matagal nating hinihiling. Naging saksi ako ng pagmamahalan niyo noon at sana ngayon na buo na kayo, ipagpatuloy pa rin ninyo ang naudlot niyong pagsasamahan. It's not too late for the sake of the kids para sa bata, sa pamilya niyo. At kaming naniniwala sa inyo. We will always support you. Nandito lang kami. I love you guys. Now, cheers! Muling napaiyak si Mitch at bumulong ng flying kiss kay Rhea. Mahal na mahal din talaga niya ito. Itinuring na nilang kapatid ang isa't isa dati pa. Napuno ng tawanan ang kanilang salo-salo. Ginawa na nilang katatawanan ang nangyari. Wala ng awkwardness. Sila lamang ang naroon pero masaya na yon. Pakiramdam ni Mitch, wala na siyang ibang mahihiling pa. Sa paglipas ng maraming araw, doon na rin tumira si Mitch sa mansyon dahil hindi papayag si Ramon na mag-co-parenting pa sila. Mas okay yung pareho nilang nababantayan ang mga bata. Dahil birthday ng mga bata, naisipan nilang lumabas. Naisipan nilang mag-picnic sa Intramuros habang hapon pa dahil masarap tumambay doon ng hapon dahil marami ring pamilyang naroon. Pagkatapos nilang mailatag ang kanilang mat, nag-set na rin si Ramon ng kamera para makapture ang kanilang first ever gala bilang buong pamilya. Kinantahan ni Ramon at Mitch ng happy birthday ang kanilang kambal na masaya namang napapasayaw sa cake nilang may pictures nilang dalawa. Go, mag-wish kayo. Naghawakan pa ng kamay ang kambal at sabay na pumikit na para bang na-practice na nila kapag hihiling sila. Ang wish po namin, sana maging masaya po ang bago naming pamilya. Sana hindi po makulitan sa amin si Mama Mitch. Sana po mahalin niya rin po kami ng lubos-lubos dahil mahal na mahal din po namin siya. Natouch naman si Mitch sa narinig. At sana magpakasal na po sila ni Daddy.
Nanlaki ang mga mata ni Mitch at namula dahil sa biglaang sambit ni Anya. Sabay nilang hinipan ng cake at kaagad na umalis para makipaglaro sa mga batang naghihintay rin sa kanila. Narinig mo yun? Ha? Hindi ako bingi. Bakit namumula ka? Ha? Ako? Anong namumula? Makapal lang yung blush on ko ngayon, no? Sus, ilang buwan na tayong nagsasama. Hindi ka pa rin ba napufall sa akin? Anong napufol? Tumigil ka nga. Kunwaring inis niya, kahit ang totoo ay natatawa rin siya. Ang daming kalokohan nitong si Ramon. Pero seryoso, hindi mo ba naisip na patungo rin naman tayo roon? Naisip, pero hindi naman yun ang priority ko eh. Ano pa ba? It's been months na. Si Lian. What about Lian? Hiniwalayan ko na siya. Hindi na siya makakalapit pa sa atin, Mitch. Bakit? Hindi ka ba handa? Pakiramdam ko na panaginip lang kasi ang lahat eh. Akala ko wala pa ako sa realidad. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Mariing tumawa si Ramon. Naalala mo dati, ang dami nating pangarap sa buhay. Magkakaroon pa tayo ng 6 na anak at ikakasal. Titira tayo sa mansyon at magsisimula ka ng bakery shop mo. Kita mo, unti-unti na yung natutupad. Masaya pa tayo ng mga araw na yon. So hindi ka ba masaya ngayon, Mitch? Masaya ako, Ramon. At kontento ako. Natatakot lang ako. Bumuntong hininga si Ramon sa kakinuha ang kamay ng babae at paulit-ulit iyong hinalikan. Hinding-hindi na mangyayari pa ang masamang nangyari noon, Mitch. Pangako yan. Malaking aral sa akin yun. Hinding-hindi ko hayaan pa na muli kang mawala sa akin. Dagdag pa ni Ramon na sinubukan naman niyang mahalin si Lian para makalimutan si Mitch. Pero kahit anong gawin nito, hindi nito magawang mahalin si Lian. Lalo pang lumala ang pagmamahal niya kay Mitch nang muli niya itong makita. Lalo na nang mapalapit ito sa mga kambal. Oo, galit siya. Pero nanatili si Mitch sa puso niya bilang kaisa-isang babaeng minahal nito. Paano ako nakakasiguradong hindi mo ko inuuto, Ramon? Tumawa siya ng bahagya. Hinahamon si Ramon. Pero nagulat na lamang si Mitch nang biglang maglabas si Ramon ng puting box ng singsing. Dahan-dahan namang binuksan ni Ramon at nakita niya ang silver promise ring. Kinuha yon ni Ramon at pinasuot sa kanya. Ipinapangako ko kung pakakasalan kita para sa pamilya natin at dahil mahal na mahal kita. Napatakip si Mitch sa muka at naiyak sa singsing. Kaagad niyang niyakap si Ramon. Don't worry. Wala nang muling makakapanakit sa'yo, Mitch. I will never let them. I will always be here for you. To protect you. To love you. May sasabihin pa sana si Ramon, ngunit hindi na siya nakapagsalita pa nang bigla siyang halikan ni Mitch sa labi. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Nasa kanya na ang lahat. Si Ramon ay naistatwa nang lumayo si Mitch, pero nang makarecover, muling hinila si Mitch upang palalimin ang kanilang halikan. I love you so much, Mitch. Mahal na mahal kita. Alam ko. Nanunuksong sambit pa niya sa kanahiga sa bisig ni Ramon. Ina-admire pa rin ang suot na singsing. Ito na, nandito na ang lahat. Tupad na ang matagal niyang pinangarap. Paglipas ng ilang taon, naaprubahan agad ang annulment ni Lian at Ramon. Pagkatapos ay agad namang nagpakasal sina Mitch at Ramon. Muli silang biniyayaan ng anak, kaya lumalawak na ang kanilang pamilya. Si Mitch, pinalawak ang store, may bakery at cotton candies. Si Ramon, nanatiling CEO